Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1041. Gitnang rehiyon, Tianhuang City. Sa isang maluwang na bukas na lupa, na natatakpan ng mga pira-pirasong bato, ay isang napakalaking yugto ng bato. Isang daan-daang talampakan ang lapad na madilim na itim na wormhole ay nasa tuktok ng stone platform. Dahan-dahan itong umiikot habang ang nakakagulat na spatial fluctuation ay lumalabas. Shi. Ang katahimikan ng mga pira-pirasong bato sa bukas na lupa ay nagpatuloy ng ilang sandali bago ang isang malalim na tunog ay biglang lumitaw. Kasunod ng hitsura nito, makikita ng isang tao ang anyo ng wormhole na alon pagkatapos ng alon ng matinding spatial ripples. Maraming tao ang sumugod palabas dito sa isang tuwid na linya. Ang lahat ng mga ito ay tuloy-tuloy na lumapag sa bukas na lupa. Nakalabas na tayo sa wakas. Napakatigas talaga ng damn space wormhole na ito. Bumagsak si Lin sa lupa at agad na lumanghap ng sariwang hangin mula sa labas ng mundo. Tumawa siya na para bang may nagawa siyang ilabas ang sarili niya. Tumango rin si Xiaoyan na may kaparehong iniisip sa tabi ni Lin. Nanlilisik ang mga mata niya sa lahat ng direksyon. Sa sandaling ito, napakaraming tao ang lumabas sa wormhole. Kaya naman, mabilis na naging masigla ang bukas na lupang ito. Ang lugar ba na ito ay ang Pil Region. Pinagsalikop ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay, binawi ang kanyang mausisa na mga mata, at nagtanong. Hindi. Umiling si Lin at sinabing. Ito ay nasa gitna lamang ng Central Plains. Ito ay kilala rin bilang gitnang rehiyon sa iba. Ang Pil Region na iyon ay matatagpuan sa gitnang bahagi ng gitnang rehiyon. Middle Region. Nagulat si Xiaoyan. Hihihi. Kung ilalarawan ng isa ang Central Plains bilang sentro ng kontinente ng Daoqi, ang gitnang rehiyon na ito ay maituturing na sentro ng Central Plains. Karamihan sa mga nangungunang paksayon ng kilala ay nagtatayo ng kanilang punong tanggapan sa loob ng gitnang rehiyon. Nakangiti si Lin habang nagpatuloy. Ang lugar na kasalukuyang kinalalagyan namin ay ang timog-kanlurang bahagi ng gitnang rehiyon. Ang mga paksayon na pinakasikat sa lugar na ito ay ang Sound Valley at ang Burning Flame Valley. Ang dalawang malalaking paksayon na ito ay ang mga Panginoon sa paligid. Maliban sa dalawang malalaking paksayon na ito, mayroong hindi mabilang na bilang ng iba pang magkakaibang laki ng paksayon. Gayunpaman, mas mababa sila kung ihahambing sa Sound Valley o Burning Flame Valley. Ang angkan ni Liu Qing ay nasa timog-kanlurang rehiyon din na ito. Burning Flame Valley. Agad na kumirot ang puso ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Matagal na niyang narinig ang pangalan ng paksayon na ito. Bukod dito, ang Skyfire 3 Mysterious Change, na kasama niya sa loob ng maraming taon, ay kabilang din sa paksayon na ito. Kaya naman, talagang interesado si Xiaoyan sa kanila. Isang bulwagan, isang tore, 2 sekta, 3 lambak, 4 na pavilion. Ang lakas ng Burning Flame Valley at Sound Valley ay dapat na mas malakas kaysa sa Wind Lightning Pavilion, lalo na ang Burning Flame Valley. Ito ay may daan-daang taon ng kasaysayan, at mayroon itong napakalakas na pundasyon bukod pa rito, lihim kong sasabihin sa iyo na mayroong isang heavenly flame na tinatawag na Nine Dragon Lightning Flame sa loob ng Burning Flame Valley. Biglang lumapit si Yan kay Xiaoyan at misteryosong nagpahayag ng ilang impormasyon. Malumanay nang umiti si Xiaoyan. Medyo wala siyang magawa. Kahit na alam niya na ang Burning Flame Valley ay nagtataglay ng isang mabait na heavenly flame, imposibleng gawin ito ni Xiaoyan. Kalimutan ang tungkol sa nakakatakot na lakas na taglay ng Burning Flame Valley. Kahit na makuha niya ang kanyang mga kamay sa Nine Dragon Lightning Flame, ang mga eksperto mula sa Burning Flame Valley ay naglagay na ng perpektong seal dito. Ito ay malamang na siya ay walang paraan upang lunukan ito pagkatapos makuha ito. Sa halip, sa huli ay sasaktan niya ang isang paksayon na may lakas na mas nakakatakot kaysa sa Wind Lightning Pavilion. Bagamat hindi posible para kay Xiaoyan na kunin ang Nine Dragon Lightning Flame, labis na interesado si Xiaoyan sa Skyfire 3 Mysterious Change. Pagkatapos ng mga taong ito ng pagsasanay nito, unti-unti na rin niyang naunawaan kung gaano kalalim itong Skyfire 3 Mysterious Change, lalo na para sa isang tulad niya, na nagtataglay ng higit sa isang uri ng heavenly flame sa kanyang katawan.
Ito ay maaaring ilarawan bilang paggawa ng isang bagay na mabangis na mas mabangis. Kung makukuha ni Xiaoyan ang paraan para sanayin ang dalawa pang pagbabago sa Skyfire 3 Mysterious Change, tiyak na tataas ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Kung may pagkakataon ako, marahil ay maaari kong subukan at tingnan kung maaari kong subukang makuha ang natitirang mga pagbabago ng Skyfire 3 Mysterious Change. Gayunpaman, pinakamahusay na huwag ibunyag na alam ko na kung paano gamitin ang Skyfire 3 Mysterious Change maliban kung ito ay isang napaka-espesyal na pangyayari. Kung hindi, kung ang Burning Flame Valley na ito ay kasing tigas ng Wind Lightning Pavilion. Sandaling nag-isip si Xiaoyan habang bumubulong sa kanyang puso. Gaano kalayo ang lugar na ito mula sa Peel Region? Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo at tinanong si Lin Yan. Talagang malayo ito. Gayunpaman, napakaraming maikling distansya na wormhole sa loob ng Middle Region. Dapat ay maabot natin ang Peel Region sa loob ng 6 hanggang 7 araw. Nagbilang si Lin Yan bago tumingin kay Xiaoyan at sinabing, ang Tianhuang City, kung saan matatagpuan ang Liuqing clan, ay nagkataon na isa sa mga lungsod na dapat nating daanan. Ang lungsod na iyon ay nagtataglay ng wormhole na patungo sa Peel Region. Medyo nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito. Agad siyang ngumisi, tumango, at sinabing, mabuti naman. Maaari kong puntahan ang taong iyon sa daan. Ilang taon na ang nakalipas mula noong huli kong nakita si Liuqing. Iniisip ko kung ano na siya ngayon. Tumango si Lin Yan at tumango. Si Liuqing na ngayon ang pinuno ng angkan. Ang talento niya sa pagsasanay ay mas mahusay kaysa sa akin. Noong naghiwalay kami ng landas noon, naabot na niya ang antas ng isang 3-star Daohuang. Ngayon, malamang na naabot na niya ang antas ng 7-star Daohuang. Dahil napagdesisyonan mo na, ako na ang mangganguna sa landas. Sa bilis ng ating lungsod Liu, dapat nating maabot ang daan. Ngumiti si Xiaoyan at tumango. May ilang oras pa bago magsimula ang Peel Gathering. Maaari siyang magtipon ng ilang apoy ng hayop sa daan at palakasin ang butil ng buto ng apoy na life-transforming flame sa loob ng kanyang katawan. Hindi na nagsalita si Lin Yan ng iba pang hindi kinakailangang salita matapos makitang hindi siya sinasalungat ni Xiaoyan. Nanginig ang kanyang likod at nagkahiwalay ang isang pares ng mga pakpak ng Daoqi. Gumalaw ang kanyang katawan at lumipad sa langit. Ang isang eksperto sa klase ng Daohuang ay maaaring hindi ituring na napakabihirang sa Central Plains, ngunit maaari itong maiuri sa mga malalakas. Kaya naman, maraming naiinggit na mga tingin ang itinapon ng makita ng mga tao sa fragment ng bato sa bukas na lupa si Lin Yan na tumaas sa langit. Sa pagiging isang Daohuang sa murang edad, malamang na ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay walang limitasyon. Habang ang lahat ng mga taong ito ay nakakaramdam ng inggit, ang mga paa ni Xiaoyan ay humakbang sa walang laman na hangin, at siya ay mabilis na umangat sa langit. Pagkatapos nito, gumawa siya ng hand signal kay Lin Yan. Nag-transform silang dalawa sa mga sinag ng liwanag na nawala sa paningin ng maraming mapurol na mata sa bukas na lupa. Naglalakad sa himpapawid. Daozang. Ang batang iyon ay talagang isang ekspertong Daozang. Sa wakas ay nakabawi ang mga tao sa open ground pagkatapos mawala sa abot tanaw sina Xiaoyan at Lin Yan. Naglabas sila ng maraming tandang ng hindi paniniwala. Daozang. Kahit na sa Central Plains, ang isang tao sa klase na ito ay talagang isang malakas na tao. Hindi mabilang na bilang ng mga tao ang lumalaban ng todo para maabot ang klaseng ito. Gayunpaman, kakaunti lamang ang nakarating sa klase na ito. Kaya naman, hindi katakataka na ang mga taong ito ay mawawala sa kanilang sarili kapag nakita nilang naabot ni Xiaoyan ang klase ng Daozang sa kanyang edad. Ang Tianhuang City ay isang lungsod na hindi mas maliit kaysa sa Tianbei City. Bukod dito, ang lungsod na ito ay nagtataglay ng wormhole na nag-uugnay dito sa Peel Region. Naging sanhi ito ng trapiko ng tao sa lungsod na higit na lumampas sa Kasek-Aipan sa Tianbei City. Maraming iba't ibang laki na paksayon ang naninirahan sa loob ng Tianhuang City. Dalawang malalaking angkan ang namumuno sa kanila. Ang isa ay ang Liu clan at ang isa ay ang Cheng clan. Ang dalawang angkan na ito ay maaaring ituring na pinakamalakas na paksayon sa loob ng lungsod ng Tianhuang. Siyempre,
Ang dalawang angkan na ito ay hindi nagtataglay ng kwalipikasyon na bumuo ng isang long-distance transporter tulad ng isang wormhole. Sa makatuwid, ang wormhole ng lugar na ito ay hindi kabilang sa alinman sa dalawang malalaking angkan. Sa halip, ang may-ari nito ay ang Burning Flame Valley. Ang Burning Flame Valley ay ang tunay na Panginoon sa libu-libong kilometro, na kumokontrol sa maraming lungsod. Ang tanging makakalaban nito ay ang Sound Valley. Gayunpaman, ang Sound Valley na ito ay palaging malihim. Ang abot ng kanilang paksayon ay hindi gaanong kasinlaki ng Burning Flame Valley. Gayunpaman, walang nang-ahas na maliitin ito. Hindi na kailangang gamitin ng isa ang ulo upang malaman na ang isang paksayon na maihahambing sa Burning Flame Valley ay hindi karaniwan. Kinokontrol ng Burning Flame Valley ang maraming lungsod, at ang lungsod na ito ng Tianhuang ay kabilang sa mga nasa loob ng teritoryo nito. Kung talagang pag-uusapan ito, ang Liu Clan at Cheng Clan ay maaaring ituring na vassal clans ng Burning Flame Valley. Ang mga karapatan sa pamamahala ng wormhole na ito ay napagpasyahan ng Burning Flame Valley. Siyempre, ang paksayon na namamahala dito ay makatuwirang magiging boss ng lungsod na ito. Sa mga taong ito, ang mga karapatan sa pamamahala ay nagpalit-palit sa pagitan ng Liu Clan at Cheng Clan. Gayunpaman, walang partido ang makakakuha ng mga karapatan sa pamamahala ng matagal. Marahil ito ay isang uri ng taktika na ginamit ng Burning Flame Valley upang mapanatili silang makontrol. Sa bilis ni na Xiaoyan at Lin Yan, hindi na nila kailangan pang gumastos ng maraming oras para makarating sa Tianhuang City. Sa loob ng isang araw, malabo nilang nakikita ang balangkas ng lungsod ng Tianhuang. Sa araw na ito ng paglalakbay, saglit na hahanapin ni Xiaoyan ang mga bulubundukin na kanyang nadaanan. Kaya naman, nakakuha siya ng 2 pang uri ng apoy ng hayop. Bagaman hindi sila masyadong malakas, mas mahusay pa rin sila kaysa wala. Random na pinagsama ni Xiaoyan ang 2 uri ng apoy ng hayop sa life-transforming flame. Napangiti siya nang hindi sinasadya nang maramdamang unti-unting lumalakas ang binhi ng apoy. Maraming iba't ibang uri ng apoy ng hayop sa mundong ito. Ito ay hindi napakahirap na kolektahin ang mga ito. Bukod dito, sa kanyang kasalukuyang lakas, medyo madaling makakuha ng apoy ng hayop hanggat papasok siya sa bulubundukin kung saan nagtitipon ang mga uri ng magical beasts. Ito ba ang Tianhuang City na binanggit mo? Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo, tumingin sa malayong sulok ng lungsod na natatakpan ng luntiang halaman, at hindi sinasadyang ngumiti. Tumango si Lin Yan. Ang kanyang mga mata ay lumibot sa kanyang paligid habang pinapaalalahanan si Xiaoyan. Ito ang teritoryo ng Burning Flame Valley. Dapat kang mag-ingat kapag gagawa ka ng anuman at dapat mong iwasan ang paggamit ng Skyfire 3 Mysterious Change. Bagamat hindi tinitingnan ng Burning Flame Valley ang kanilang Dao Technique bilang kanilang buhay tulad ng Wind Lightning Pavilion, tiyak na makaramdam sila ng hindi kasya siyang paggamit kapag nakakakita ng isang outsider. Sinabi ni Xiaoyan kay Lin Yan ang tungkol sa 3 mahiwagang pagbabago ng Skyfire habang naglalakbay, na naging sanhi ng kanyang labis na pagkagulat. Hindi niya inaasahan na si Xiaoyan ay hindi lamang nag-practice ng Dao Technique mula sa Wind Lightning Pavilion ngunit mayroon ding Dao Technique mula sa Burning Flame Valley. Kaya naman, maraming beses siyang sinabihan ni Lin Yan na itago ang Dao Technique. Ngumiti si Xiaoyan at tumango. Sinundan ng kanyang mga mata ang pangunahing daan patungo sa malayo. Mayroong isang napakalaking lungsod na sumisilip sa kagubatan, na tila isang napakalaking halimaw na hindi makita ang katapusan. Tara na. Ayon sa sinabi mo, ang wormhole ng Tianhuang City na ito ay dapat kontrolin ng Liu Clan sa pagkakataong ito. Ito ay gagawing mas maayos. At saka, iniisip ko kung anong antas ang naabot ni Liu Qing sa mga taong ito. Mahina na tumawa si Xiaoyan habang ang curiosity ay sumilay sa kanyang mga mata. Noon, si Liu Qing ay isang existence na nireranggo sa nangungunang 3 sa Inner Academy Strong Rankang. Sa oras na iyon, kahit si Xiaoyan ay tumangala sa kanya. Gayunpaman, iniisip ni Xiaoyan kung anong antas ang naabot ni Liu Qing pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 1042. Pakikipagkompetensya para sa wormhole.
Naglalakad sina Xiaoyan at Lin Yan patungo sa lungsod nang lumitaw sa harap nila ang isang marangel na pader ng lungsod, na may nakakatakot na aura. Ang mga tao ay dumarating at pumapasok sa ilalim ng matayog na tarangkahan ng lungsod. Ang buong lugar ay napuno ng maingay na kapaligiran. Maayos na pumasok ang dalawa sa lungsod. Napatingin sila sa maluwang na kalsada at sa walang katapusang mga tindahan at gusali sa magkabilang gilid ng kalsada. Ang itim na masa ng ulo ng tao at ang ingay na nilikha nila sa kalye ay napalitan ng isang malaking sound wave na kumalat, na umaarangkada sa mga ulap. Talagang masayang-masaya ang Tianhuang City. Malamang na may kukumpara pa ito sa ilang pinakamaunlad na lungsod sa loob ng Black Corner region. Si Xiaoyan ay hindi sinasadyang nag-click sa kanyang dila at nagpuri habang tinitingnan ang makapangyarihang lungsod at ang trapiko ng tao. Ito ang gitnang rehiyon ng Central Plains, ang gitnang bahagi ng buong kontinente. Bagamat medyo malakas din ang Black Corner region, paano ito maihahambing sa lugar na ito? Tumawa si Lin Yan. Agad niyang tinukoy ang kanilang ruta at inakay si Xiaoyan sa lokasyon ng tahanan ng Liu Clan. Minsan na siyang nanatili sa lugar na ito sa loob ng mahabang panahon. Kaya naman, medyo pamilyar siya sa Tianhuang City. Sumunod si Xiaoyan sa likod ni Lin Yan. Naglakad sila sa ilang mahabang kalsada at lumiko ng ilang beses bago lumitaw sa harap ng kanilang mga mata ang isang napakaluwang na mansyon. Napakalaki ng manor na ito. Bukod dito, may dalawang gwardya na may mga armas sa kanilang mga kamay na kasalukuyang nasa labas ng manor. Ang kanilang alertong mga tingin ay lumipad sa kanilang paligid. Nagulat si Xiaoyan nang makita niya ang mahigpit na depensa ng manor. Sabi niya nang may pagtataka. Kailangan ba ng napakaraming bantay sa sikat ng araw? Natigilan din si Lin Yan. Ilang sandali pa, sumimangot siya at mahinang sinabi. Mukhang may mali. Ang Liu Clan ay hindi naglagay ng napakaraming gwardya noong nakaraan. Sandali lang. Nang sabihin ito ni Lin Yan, lumibot ang kanyang mga mata bago niya pinigilan ang isang lalaki na nagmamadaling dumaan. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at ngumiti habang nagtanong. Kaibigan, maaari ko bang malaman kung ano ang nangyari sa Tianhuang City na ito? Bakit nagkakaganito ang lipi ng Liu? Ang taong pinatigil ni Lin Yan ay sumulyap sa kanya nang may pagdududa bago nagtanong. Nagmula ka ba sa ibang lugar? Sa kasalukuyan, ang angkan ng Liu at ang angkan ng Cheng ay naglalaban para sa mga karapatan sa pamamahala ng wormhole. Ang dalawang angkan ay nagdala ng napakaraming tao sa open area sa gitna ng lungsod. Lahat ng tao sa lungsod ay tumakbo upang panoorin ang palabas. Muling nagsalubong ang kilay ni Lin Yan nang marinig niya ito. Ikinulong niya ang kanyang mga kamay sa taong nasa harapan niya bago tumalikod at naglakad sa gilid ni Xiaoyan. Sa mahinang boses, bumulong siya. Paumanhin, natatandaan ko na ang Liu Clan na dapat ang magmayari ng mga karapatan sa pamamahala ng wormhole ngayong taon. Bakit nagkaroon ng away? Narinig din ni Xiaoyan ang sinabi ng taong iyon kanina. Agad siyang ngumisi at sinabing, hindi ba natin malalaman kung pupunta tayo sa gitna ng lungsod at titingnan? Tumanggo si Lin Yan. Agad siyang tumawa. Mukhang hindi madaling maging clan head si Liu Qing. Sumunod ka sa akin, hindi pangkaraniwan ang ganyang away. Pagkasabi nito, tumalikod si Lin Yan at pinangunahan ang daan. Mabilis siyang naglakad patungo sa gitna ng lungsod. Ngumiti din si Xiaoyan at sumunod malapit sa likod. Sa gitna ng lungsod ng Tianhuang ay isang napakaluwang na lugar na gawa sa berdeng bato. Ang isang batong plataporma ay matatagpuan sa gitna ng bukas na lupa. Nasa ibabaw nito ang isang napakalaking maitim na wormhole na dahan-daang umiikot. Isang nakakagulat na spatial ripple ang kumakalat mula rito. Sa kasalukuyan, ang lugar sa paligid ng bukas na lupa ay inookupahan ng isang siksik na dagat ng mga tao. Ang ingay mula rito ay parang boses ng demonyo, dahilan para makaramdam ng kirot ang eardrum ng isa. Ang hindi mabilang na bilang ng mga mausisa na mata ay nanonood sa gitna ng bukas na lupa. Mayroong dalawang grupo ng mga tao na magkaharap sa lugar na iyon. Chen Yao, ang wormhole ay dapat pangasiwaan ng aking Liu Clan ngayong taon. Ano ang ibig mong sabihin sa iyong mga aksyon ngayon? Ang isang namumuno sa grupo sa kaliwang bahagi ay isang mahusay na tao.
Nakasimangot siya at may aura ng kapangyarihan kahit walang galit. Ang ganitong uri ng mukha ay medyo pamilyar. Kung titingnang mabuti, malalaman ng isang tao na ang taong iyon ay hindi maaaring maging sino man maliban kay Liu Qing. Ang kasalukuyang Liu Qing ay hindi na nagtataglay ng espiritong taglay niya noon. Ang pagpapalit sa espiritong iyon ay isang uri ng katahimikan. Pagkatapos ng lahat, ang Liu clan ay nangangailangan ng isang kwalipikadong pinuno ng clan, hindi isang bata at mapusok na batang lalaki. Mayroong dalawang maputing buhok na matandang lalaki sa likod ni Liu Qing. Ang dalawang taong ito ay random na nakatayo, ngunit sila ay nagtataglay ng isang maringal na aura na tahimik na umaalingaw-ngaw. Walang nang-ahas na maliitin sila bilang isang resulta. Bukod pa rito, may isang napakalaki, magandang figure na nakatayo sa gilid. Ang babaeng ito ay nakasuot ng pulang damit. Ang kanyang mukha ay mala peach blossom at puno ng pang-akit. Kahit sinong lalaking makakakita sa kanya ay maaakit. Pamilyar din ang mukha nito. Siya ay nagtataglay ng kaakit-akit na pangalan, Liu Fei. Noon, nagkaroon siya ng maliit na salungatan kay Xiaoyan sa Inner Academy. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang taon, ang kasalukuyang Liu Qing ay lumitaw na mas kaakit-akit. Para siyang mature na peach na naging dahilan ng mga mata ng maraming lalaki na hindi sinasadyang lumingon sa kanya. Hihihi. Liu Qing, kung pag-uusapan natin ito, mas bata ka sa akin ng isang henerasyon. Hindi ka dapat nagsasalita ng walang galang na paraan sa isang nakatatanda. Mayroong isang katulad na malaking grupo ng mga tao na may mabangis na hitsura sa tapat ng grupo ni Liu Qing. Ang kanilang pinuno ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sinulyapan ng kanyang mga mata si Liu Qing sa masamang paraan bago siya kakaibang tumawa. Isang malamig na ngiti ang ipinakita sa mukha ni Liu Qing nang marinig niya ito. Magsasalita pa sana siya nang may narinig siyang boses ng matanda sa open ground. Ito ang pinakabagong order mula sa aking Burning Flame Valley. Ang hindi mabilang na mga tingin ay agad na napalingon nang marinig nila ang boses na ito. Ang nakita lang nila ay isang matangkad na lalaking nakasuot ng pulang-pula na nakatayo habang nasa likod niya ang mga kamay. Napakaraming mapupulang batik sa kanyang lumang mukha. Si Elder Chiwo mula sa Burning Flame Valley. Ang bukas na lupa ay nagpalabas ng maraming mga tandang nang makita ng mga tao ang matandang ito. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Liu Qing at ng dalawang matandang nasa likod niya. Kaagad, itinakip nila ang kanilang mga kamay at sinabi sa magalang na paraan. Si Elder Chiwo talaga ito. Maaari ko bang malaman kung ano ang dahilan ng bagong utos na ito? Ayon sa mga alituntunin noon, hindi pa ngayon ang oras para ibigay ang mga karapatan sa pamamahala ng wormhole. Ang Valley Chief ay nagbigay ng utos. Siya ay nangangailangan ng ilang mataas na tier alchemist na magtungo sa Burning Flame Valley upang tulungan ang kanyang matatandang sarili na pinuhin ang isang medicinal pill. Gayunpaman, hindi pa siya nakakahanap ng sinumang angkop na tao hanggang ngayon. Kaya't inilabas niya ang utos na ito. Ang sinumang angkan na makakahanap ng isang high-tier alchemist ay makakakuha ng mga karapatan sa pamamahala ng wormhole. Magiging epektibo ito sa loob ng 3 taon. Ang matandang lalaki na tinawag na Elder Chiwo ay nagsalita sa mahinang boses. Ang Cheng clan ay nakahanap ng isang tier 6 alchemist na kinilala ng Peel Tower. Kung ang iyong Liu clan ay makakahanap din ng isa at anyayahan siyang sundan ako sa Burning Flame Valley, ang wormhole na ito ay ibibigay sa iyo. Bukod dito, ang mga karapatan ay mapapalawig mula sa 1 taon hanggang 3 taon. Itinuro ni Elder Chiwo ang direksyon ng angkan ng Cheng. May isang matandang lalaki na nakasuot ng kulay purple na alchemist na damit, na nakatayo habang nasa likod niya ang kanyang mga kamay. Isang tier 6 alchemist. Nagbago ang ekspresyon ni Liu Qing nang marinig niya ito. Ang kanilang Liu clan ay mayroon ding isang alchemist. Gayunpaman, ang pinakamahusay ay isang tier 5 alchemist lamang. Hindi pa sila nagmamay-ari ng isang tier 6 na alchemist. Pagkatapos ng lahat, ang isang alchemist sa antas na iyon ay makakakuha ng mahusay na paggamot mula sa isang paksayon tulad ng Burning Flame Valley. Sino ang pupunta sa kanilang angkan, na hindi malaki o maliit? Elder Chiwo, ang bagay na ito ay biglang nangyari. Maaari mo bang bigyan ang aming Liu clan ng ilang araw?
Talagang gagawin namin ang lahat upang makahanap ng isang Tier 6 na alchemist. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Liu Qing bago siya nagsalita sa ganitong paraan. Umiling si Elder Chiwo. Ang kanyang tono ay ang kanyang karaniwang monotonous. Ito ay isang utos na personal na ibinigay ng Valley Chief. Sino ang nang-ahas na mag-antala? Kalimutan ang tungkol sa iyong Liu clan, kahit na ang matandang ito ay walang ganoong kakayahan. Kung ang iyong Liu clan ay hindi mag-imbite ng isang Tier 6 alchemist ngayon, ibibigay mo ang mga karapatan sa pamamahala ng wormhole sa Cheng clan. Medyo pangit ang ekspresyon ni Liu Qing nang marinig niyang hindi binibigyan sila ni Elder Chiwo ng kahit katiting na mukha. Naikuyom niya ang kanyang kamay. Saan siya pupunta at makakahanap ng Tier 6 na alchemist sa loob ng isang araw? Naisip ba talaga nila na ang Tier 6 na alchemist ay kasing karaniwan ng repolyo? Ang isang alchemist sa ganoong antas ay isang lakas na malapit sa tuktok kahit nasa loob ng Peel Tower. Ang matandang ito, na hindi mamamatay, ay tiyak na nasuhulan ng angkan ng Cheng. Kinagat ni Liu Fei ang kanyang mga pilak na ngipin sa likod ni Liu Qing habang nagsasalita siya ng may labis na pagkadismaya. Tumahimik ka. Bumagsak ang ekspresyon ni Liu Qing. Nang marinig niya si Liu Fei, nakayapak lamang ni Liu Fei ang kanyang mga paa habang nakakaramdam ng mali. Tumigil siya sa pagsasalita pagkatapos noon. Ano ang dapat nating gawin, mga elder? Lumingon si Liu Qing, tumingin sa dalawang matandang nasa likod niya, at bumantong hininga. Mapait na tumawa ang dalawang matanda nang marinig nila ito. Sinabi nila, malabo rin kaming nakarinig ng impormasyon tungkol sa Burning Flame Valley na naghahanap ng isang high-tier alchemist. Gayunpaman, hindi namin ito binigyang pansin. Sa hindi inaasahan. Malamang na tama si Fei. Malamang na may nakapagpaalam na sa angkan ng Cheng noon pa man. Narinig ko na rin ang tungkol sa Tier 6 na alchemist na ito. Usap-usapan na siya ay isang high-rank alchemist na nakalusot sa Tier 6 level matagal na ang nakalipas. Malamang na napakahirap makahanap ng isang tao na nasa mas mataas na antas sa loob ng Tianhuang City. Nadurog ang puso ni Liu Qing nang marinig niyang magsalita ang dalawa sa ganoong paraan. Napakuyom ng mahigpit ang kamao niya hanggang sa naglabas ito ng basag na tunog. Ang wormhole ay masyadong mahalaga sa Liu clan. Ito ay isang napakalaking mapagkukunan ng kita para sa kanila. Sa kita lamang na ito bilang isang pundasyon ng kanilang Liu clan ay makakapag-hire ng higit pang mga taong may kakayahang palawakin ang kanilang paksayon. Gayunpaman, kung ito ay aagawin ng angkan ng Cheng, ang kanilang rate ng pag-unlad ay matatapos kung hindi titigil. Hihihi. Pamangkin Liu, hindi mo dapat ipagpatuloy ang paglalagay ng bubuyog sa iyong banat. Kalmado lang na ibigay ang mga karapatan sa pamamahala ng wormhole. Kung ako ay masaya sa hinaharap, maaari akong mamigay ng kaunting kita para sa Liu clan upang matamasa. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na tinatawag na Cheng Yao ay hindi sinasadyang tumawa sa kakaibang paraan nang makita niya ang pagbabago ng ekspresyon ni Liu Qing. Lalong naging berde ang mukha ni Liu Qing nang marinig niya ang tahimik na panunuya mula sa kabilang partido. Gayunpaman, siya ang kasalukuyang pinuno ng angkan ng Liu. Ang bawat aksyon niya ay kailangang isaalang-alang ng buong angkan. Agad niyang pinigilan ang galit sa kanyang puso at nanggigigil ang kanyang mga ngipin sa sobrang ayaw. Pagkatapos nito, nagsalita siya sa isang malalim at madilim na boses. Cheng Yao, maaari mong ituring ang iyong sarili na walang awa. Tara na. Pagkatapos sabihin ito, may wagayway lamang ni Liu Qing ang kanyang kamay na may berdeng mukha bago tumalikod para umalis. Hihihi. Liu Qing, hindi ito katulad mo. Susuko ka na lang ba sa ganitong paraan? Isang figure ang biglang sumugod mula sa labas ng bukas na lupa at pinagtawanan si Liu Qing nang iikot niya ang kanyang katawan. Lin Yan. Nagulat si Liu Qing nang makita niya ang taong dumating. Agad siyang napabuntong hininga habang may mapait na ngiti. Kalimutan mo na ito. Umalis na tayo. Hindi ka Tier 6 alchemist at hindi mo ako matutulungan. Nang marinig ito, tumawa si Lin Yan sa kakaibang paraan. Sabi niya, maaaring hindi kita matulungan, ngunit may makakatulong sa iyo. Pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, lumingon siya, at sumigaw sa langit. Hanggang kailan mo balak manatili doon?
Nagulat si Liu Qing, Liu Fei, at ang iba pa nang makita nila ang mga kilos ni Lin Yan. Agad nilang itinaas ang kanilang mga ulo, nakita lamang nila ang isang binata na naglalakad sa himpapawid, patungo. Kaagad, marahang bumagsak sa lupa ang binata. Naglalakad sa himpapawid, isang piling Daozang. Nakaramdam ng lamig ang puso ng grupo ni Liu Qing nang makita ang eksenang ito. Hahawakan na sana niya ang kanyang mga kamay at magsasabi ng mga magagalang na salita nang biglang tumunog ang isang pamilyar na tawa, na hindi niya makalimutan. Ang halakhak na ito ay naging dahilan para biglang nanigas ang kanyang katawan. Liu Qing, ilang taon na ang nakalipas mula noong huli tayong magkita. Okay ka na ba? Battle Through the Heavens. Kabanata 1043. Pagkilala sa mga matatandang magkaibigan. Ang pamilyar na mahinang tawa ay naging sanhi ng pansamantalang paninigas ng katawan ni Liu Qing. Ilang sandali pa ay naka-recover na rin siya. Puno ng hindi makapaniwala ang kanyang mukha habang nakatingin sa hindi kilalang binata. Ikaw. Ikaw si Xiaoyan. Ang mga salita ni Liu Qing ay narinig pa lamang nang biglang nanginig ang magandang katawan ni Liu Fei sa kanyang likuran. Xiaoyan, isang pangalan na nag-iwan ng impresyon sa puso na mahirap tanggalin. Ang tunay na henyo na ito ng Inner Academy noon ay isang taong kahit na ang kanyang pinsan na kapatid, na ipinagmamalaki niya, ay hindi naabutan. Lihim na pinagmamasdan ng kanyang magagandang mata ang binata sa kanyang harapan. Bahagya siyang nagulat nang huminto sila sa medyo banyagang mukha. Ang kanyang maingat na mga mata ay nakatuklas ng ilang mga pahiwatig at ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig sa ilalim ng kanyang manggas. Nagsimulang umiwas ang mga mata nito sa kanya. Noon, nagkaroon siya ng maliit na sama ng loob kay Xiaoyan. Dahil sa sama ng loob na ito nakipagpalitan ng suntok si Xiaoyan kay Liu Qing. Ang resulta, gayunpaman, ay naging sanhi ng suporta sa loob ng kanyang puso upang tuluyang bumagsak. Hanggang ngayon, hindi makalimutan ni Liu Fei ang payat na figurang iyon na buong pagmamalaki sa fighting arena noon. Noong panahong iyon, si Xiaoyan ay isang binata lamang na kara-rating lang sa Inner Academy. Gayunpaman, ang kanyang mga tagumpay ay nakaakit ng mga mata ng buong Inner Academy. Siya ba talaga? Kinagat ng likod ng mga ngipin ni Liu Fei ang kanyang ibabang pulang labi. Ang mga dilag ay palaging nagustuhan ang mga bayani mula noong sinaunang panahon. Sa mundong ito ay maraming taong mas malakas kaysa sa kanyang pinsan na kapatid, na sa tingin niya ay tila hindi matatalo sa kanyang puso. Naging dahilan din ito upang pigilan niya ang kanyang masungit na sarili at matutong pakitunguhan ang iba ng malumanay. Medyo iba ang itsura niya, pero pareho pa rin ang boses niya. Ngumiti si Xiaoyan at ikan-away ang kanyang mga kamay. Nanlilisik ang kanyang mga mata kay Liu Qing habang nagsasalita siya ng may hindi sinasadyang sorpresa. 7-star daw Huang. Hindi masama. Mas malakas ka kaysa kay Lin Yan. Sa wakas ay nakumpirma na ni Liu Qing ang pagkakakilanlan ng taong nasa harapan matapos marinig ang pamilyar na tonong ito. Isang excitement ang bumalot sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay dumaan din kay Xiaoyan at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay bahagyang naging mapurol. Mapait siyang tumawa. Malamang na nakalusot ka na sa klase ng Daozang di ba? Malinaw niyang pinagmamasdan si Xiaoyan na naglalakad sa ere kanina. Ang mga mukha ng mga tao sa likod ni Liu Qing ay bahagyang nagbago nang marinig ang kanyang mga salita. Nagulat ang kanilang mga mata habang nilalampaso nila ang katawan ni Xiaoyan. Talagang bihira ang makakita ng ganitong batang eksperto na Daozang. Swerte lang ako. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan, ngunit hindi ito itinanggi. Hindi pa rin kita maabyutan. Talagang karapat-dapat kang maging ang taong may pinakanamumukod-tinging talento sa Inner Academy. Wala akong pagpipilian kundi ang aminin ito. Napabuntong hininga si Liu Qing. Noong kalahating paa na siya sa klase ng Dawang, si Xiaoyan ay isang Dowling lamang, ngunit sa loob ng ilang taon, naabot na ni Xiaoyan ang isang antas na maaari lamang niyang tingnan. Ang matinding pagbabagong ito ay talagang medyo mahirap tanggapin. Napangiti si Xiaoyan. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa mukha ni Liu Fei sa likod ni Liu Qing at ngumiti habang tumango ito sa kanya. Sa ilalim ng kanyang ngiti, isang maliwanag na pamumula ang bumungad sa kanyang mukha.
Mabilis na umiwas ang magagandang mata niya. Lahat kayo hindi naghintay sa akin noong umalis kayo noon. Akala ko may nangyari na sa inyo. Bumalik ang mga mata ni Xiaoyan kay Liu Qing habang nakangiti ito. Sinabi ni Lin Yan na nakaganti ka na at wala nang saysay na manatili pa kami. Kaya, bumuo kami ng grupo at umalis sa Jiama Empire. Tama, bakit ka nandito? Nakangiting nagsalita si Liu Qing. Lubhang nabawasan ang kulay berdeng mukha niya. Malinaw, ang kanyang puso ay nakaramdam ng labis na kagalakan na makilala si Xiaoyan dito. Kailangan kong magtungo sa Pil Region. Ang Tianhuang City ay nagtataglay ng wormhole na patungo sa Pil Region, kaya binisita kita sa daan. Napangiti si Xiaoyan. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa mga tao mula sa angkan ng Cheng sa hindi kalayuan nang hindi nag-iiwan ng bakas. Tumanggaw si Liu Qing nang marinig niya ito. Agad siyang tumawa ng hindi pinipigilan. Pagkatapos ng araw na ito, bubuksan muli ang wormhole. Tutulungan kitang ihanda ang mga gamit. Ipaubaya mo sa akin ang maliit na bagay na ito. Tama na ang angkan ng Cheng na pamahalaan ang wormhole. Noon pa man ay tinitingnan nila ang ating Liu clan bilang nakakasira ng paningin. Pinsan kapatid, mahihirapan lang sila kung magpapakita ka. Bumulong si Liu Fei, na nasa likod ni Liu Qing. Bumaba ang ekspresyon ni Liu Qing at tumigil si Liu Fei sa pagsasalita. Anong nangyari? Kailangan mo ba ng tulong ko? Mukhang hindi nakita ni Xiaoyan ang mukha ni Liu Qing. Lumipat ang kanyang mga mata kay Liu Fei habang nakangiting nagtanong. Wala lang, konting problema lang. Bumalik muna tayo. Dahil nakarating ka na sa Tianhuang City, kailangan kitang tanggapin ng maayos kahit anong mangyari. Ikanaway ni Liu Qing ang kanyang kamay, hinayla ang mga balikat ni Xiaoyan, at tumawa. Hindi pa ako nagsabi ng mga ganoong salita noong sinundan mo ako sa Jiama Empire noon. Tumingin si Xiaoyan kay Liu Qing at mahinang tumawa. Ang kamay ni Liu Qing ay nanigas sa hangin. Dama po ang kanyang mga mata kay Xiaoyan bago siya nagpakawala ng mapait na tawa. Antong hininga siya. Hindi ito ang Jiama Empire. Ang lakas lang ng isang Cheng clan ay mas malakas kaysa sa Misty Cloud Sect. Kung ikaw ay makikialam, malamang na ikaw ay magdudulot ng gulo. Ha. Liu Qing, minamaliit mo talaga si Xiaoyan. Kakalabas pa lang niya ng Wind Lightning Pavilion. Kahit na ang pinuno ng Wind Lightning Northern Pavilion, si Fei Tian, ay walang magawa sa kanya. Ano ba ang maliit na angkan ng Cheng? Si Lin Yan sa gilid ay nakakunot ang kanyang bibig habang siya ay umibig. Si Liu Qing at ang dalawang elder sa likod niya ay natigilan nang marinig nila ito. Bahagyang nagbago ang mga mukha nila. Nakikipaglaban sa kanyang paraan palabas ng Wind Lightning Pavilion. Huwag makinig sa katarantaduhan na umuusbong ng taong ito. Kakababa ko lang mula sa Lightning Mountain at nagkaroon ng sama ng loob sa Wind Lightning Pavilion. Gayunpaman, naayos na ito. Kinaway-kaway ni Xiaoyan ang kanyang kamay at ngumiti habang minamaliit ang kwento. Ang kanyang tono ay maaaring magmukhang mahinang simoy ng hangin, ngunit ang panganib na nakatago sa loob ay isang bagay na malabong maramdaman ni Liu Qing at ng iba pa. Ang mga mata ni Liu Fei ay naglalaman ng hindi pangkaraniwang pagkurap habang dahan-dahan nilang tinatangay si Xiaoyan. Si Liu Qing ay nagpakawala ng gulat na bulalas bago nagsimulang magpumiglas ng kaunti. Sa wakas, antong hininga siya. Ito ay isang problema na dulot ng wormhole na ito. Sa orihinal, dapat ay ang Liu clan ko na ang magkokontrol sa wormhole na ito ngayong taon. Gayunpaman, ginamit ito ng Burning Flame Valley bilang bargaining chip upang makahanap ng high-tier alchemist. Nakahanap ang angkan ng Cheng na iyon ng tier 6 na alchemist mula sa kung saan. Gayunpaman, ang pinakamataas na tier alchemist sa aking Liu clan ay isang tier 5 lamang. Bakit ang Burning Flame Valley ay naghahanap ng isang high-tier alchemist? Sa kanilang kakayahan, hindi posible na wala silang mga alchemist, hindi ba? Tanong ni Xiaoyan na may pagdududa. Hindi ako masyadong sigurado tungkol dito. Gayunpaman, usap-usapan na ang Valley Chief ng Burning Flame Valley ay gustong pinuhin ang isang medicinal pill na nangangailangan ng tulong ng ilang high-tier alchemist. Umiling si Liu Qing at sumagot. Bahagyang tumanggaw si Xiaoyan.
Ang kanyang mga mata ay biglang napatitig sa mapagmataas na mukha ng matanda na nakasuot ng lila, sa di kalayuan habang sinasabi niya. Sa madaling salita, hanggat mayroon kang isang alchemist na ang antas ay mas mataas kaysa sa matandang lalaki, ang wormhole na ito ay ibabalik sa Liu Clan upang pamahalaan. Tumanggaw si Liu Qing. May ilang pag-asa na hindi sinasadyang bumangon sa kanyang puso nang tumingin siya kay Xiaoyan. Alam niyang alchemist din si Xiaoyan. Bukod dito, nakapagpino na siya ng tier 5 medicinal pill noong nasa Inner Academy siya noon. Sa kanyang talento, imposible para kay Xiaoyan na walang anumang improvement. Ayon sa kanyang mga hula, ang kasalukuyang Xiaoyan ay dapat na isang tier 6 alchemist. Bagamat hindi malalampasan ni Xiaoyan ang matandang lalaking iyon na nakasuot ng lila, hindi siya magiging mas mahina. Napangiti si Xiaoyan nang makita niya ito. Dahan-dahan siyang humakbang at ikinulong ang kanyang mga kamay patungo sa matanda na nakasuot ng pula. Nakangiting sinabi niya. Itong senior, ang Liu Clan ay hindi pa umaamin ng pagkatalo. Mangyaring maghintay ng ilang sandali bago ibigay ang wormhole. Natuklasan ni Elder Chiwo si Xiaoyan sa sandaling siya ay nagpakita. Nagulat din siya na naabot ni Xiaoyan ang klase ng Daozang sa ganoong edad. Malamang na sa parehong henerasyon, halos walang makakamit ng ganoong tagumpay. Kung ang angkan ay hindi pa umaamin ng pagkatalo, mangyaring anyayahan ang alchemist. Kung ang alchemist na natagpuan ng angkan ng Liu ay mas malakas kaysa kay Grandmaster Shu, ang mga karapatan sa pamamahala ng wormhole na ito ay magiging sa Liu Clan. Marahil ay dahil alam ni Elder Chiwo ang kasalukuyang lakas ni Xiaoyan, ngunit ang kanyang tono ay mas magalang kapag siya ay nagsasalita. Ngumisi at tumanggaw si Xiaoyan nang marinig niya ito. Pagkatapos nito, ibinaling niya ang kanyang mga mata sa matanda na nakasuot ng lila, pinagsalikop ang kanyang mga kamay, at ngumiti habang sinasabi. Kung ganoon, mangyaring payagan ang maliit na batang ito na makipagkompetensya sa Grandmaster Shu na ito. Ano ang masasabi mo? Ikaw ang alchemist na inimbitahan ng Liu Clan. Natigilan si Elder Chiwo nang marinig niya ito. Ang kanyang mga mata ay dahan-daang dumampi sa katawan ni Xiaoyan. Hindi niya sinasadyang nakaramdam ng hindi paniniwala. Ang katayuan ni Xiaoyan bilang isang Daozang sa kanyang edad ay labis na nagulat kay Elder Chiwo. Kung nagtataglay siya ng katayuang alchemist, hindi ba siya masyadong nakakatakot? Ang pagsasanay sa Daochi at mga kasanayan sa pagpipino ng tableta ay dalawang napakalalim na landas. Napakahirap para sa isa na maging outstanding sa alinman sa dalawang kategorya. Napakakaunti lamang ang maaaring matagumpay na makakuha ng magagandang tagumpay sa magkabilang landas. Ang mga salitang ito ni Xiaoyan ay nagsimula rin ng kaguluhan sa mga tao sa ibaba. Gayunpaman, karamihan sa mga tao ay nanunuya sa mga salita ni Xiaoyan. Bagamat medyo malakas ang binatang ito, hindi ito nangangahulugan na mayroon siyang kwalipikasyon na hamanin ang isang alchemist tulad ni Grandmaster Zheng Shu. Dahil isa sa kasali sa partido, nagulat din si Zheng Shu. Gayunpaman, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang kulot na mukha. Tumingin siya kay Xiaoyan at sinabing, marahil ang matandang ako ay hindi talaga kayang makipagkompetensya sa iyo sa mga tuntunin ng Daochi, ngunit sa mga tuntunin ng mga kasanayan sa alchemist. May sasabihin ako na maaaring hindi mo gustong marinig. Wala kang kwalipikasyon. Hindi pinansin ni Xiaoyan ang malamig na tawa ni Zheng Shu. Ang kanyang mga mata ay bumaling kay Elder Chiwo habang nakangiti at sinabing, maaari ko bang malaman kung paano tayo makikipagkompetensya? Dapat ba nating dali-daliin ang isang medicinal pill? Hindi na kailangan ng ganoong gulo. Ang matandang ito ay walang gaanong oras para mag-aksaya sa iyo. Sa halip ay sumagot si Zheng Shu. Malamig siyang tumawa at sinabing, dahil isa ka ring alchemist, dapat ay alam mo rin ang kahalagahan ng espiritual na lakas ng isang tao. Kung gayon, tayo ay maglalaban-laban sa mga tuntunin ng espiritual na lakas. Dahil ikaw ay mula sa isang nakababatang henerasyon, ang matandang ito ay hahayaan kang umatake muna. Hanggat maaari mo akong ibalik sa iyong espiritual na lakas, ito ay magiging iyong tagumpay. Hindi masisisi si Zheng Shu sa pagiging mayabang nito. Ang pinakamalaking agwat sa pagitan ng isang alchemist at isang ordinaryong Dao practitioner ay ang kanilang spiritual strength.
Ang spiritual strength ng isang Tier 6 na alchemist ay maihahambing sa isang dalubhasang Daozang. Si Xiaoyan sa una ay natigilan nang marinig niya ang mga salita ni Zheng Shu. Ang kanyang ekspresyon ay mabilis na naging kakaiba. Pakikipagkompetensya sa espiritual na lakas. Ikinaway ni Zheng Shu ang kanyang manggas at tumayo habang nasa likod niya ang kanyang mga kamay pagkatapos magsalita. Ang kanyang mga mata ay sumulyap kay Xiaoyan na walang pakialam. Ang kilos ng isang Grandmaster ay ganap na ipinakita. Simulan. Bahagyang ibinuka ni Xiaoyan ang kanyang bibig. Agad naman itong napalitan ng mahinang buntong hininga. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay sa harap ng hindi mabilang na mga tingin. Pagkatapos nito, marahan niya itong winalis mula sa di kalayuan. Nang iwagayway ang kanyang kamay, isang maringal, malawak na espiritual na lakas ang agad na tumangay pababa mula sa langit na parang bagyo. Ang kalmadong mukha ni Elder Chiwo na ekspresyon ay lubhang nagbago sa sandaling ito. Ang walang pakialam na ekspresyon ni Zheng Shu ay agad ding namutla. Battle Through the Heavens. Kabanata 1044. Isang strike. Ang maringal na espiritual na lakas ay lumitaw na parang walang katapusang malakas na alon habang ito ay hamampes sa kalangitan. Nagdala ito ng hindi pangkaraniwang nakakatakot na presyon na sumugod patungo sa matanda na nakasuot ng lila sa paraang parang kidlat. Nanginginig ang kalawakan saan man ito dumaan. Tahimik na kumalat ang mga thread ng dark black lines. Bagamat ang espiritual na lakas ay walang anyo o kulay, sinumang nagtataglay ng lakas ay mararamdaman ang nakakatakot na presyon na tumagos sa kalangitan. Ang ganitong uri ng panggigipit ay nagmula sa kaibuturan ng kaluluwa ng isang tao, na nagiging sanhi ng pag-aangkin ng isang pakiramdam. Sa sandaling ito, biglang huminto ang maraming pribadong pag-uusap. Ang mga ekspresyon ng ilan sa mga taong nanunuya sa dating kay-abangan ni Xiaoyan ay tumigas. Sa isang sulyap, mukhang kakaiba ang mga ito. Pagkatapos ng pagsulong sa klase ng Daozang, ang kasalukuyang Xiaoyan ay malamang na umabot sa ikapitong baitang kung pag-uusapan ng isa ang tungkol sa kanyang alchemist tier. Higit pa rito, dahil sa pagiging outstanding ng kanyang spiritual strength sa simula, malamang na hindi siya magiging mababa sa ilang tunay na Tier 7 alchemist. Ang ganitong nakakatakot na lakas ay natural na magpapalabas ng isang hindi pangkaraniwang malakas na presyon kapag ito ay pinakawalan. Kalimutan ang tungkol kay Zheng Shu, na isa lamang Tier 6 na alchemist, kahit na naabot niya ang antas ng isang Tier 7 alchemist, ang resulta ng pakikipaglaban niya kay Xiaoyan ay hindi mahuhulaan. Si Elder Chiwo ay natigilan habang pinagmamasdan niya ang maringal na lakas na tumawid sa kalangitan. Ilang sandali pa, huminga siya ng malalim na hangin. Nagpakita ang kanyang mga mata ng nanginginig na ekspresyon habang nakatingin siya kay Xiaoyan sa di kalayuan. Unti-unting lumabas sa kanyang bibig ang isang namamaos na boses na may dalang kawalang paniwala. Isang Tier 7 alchemist. Ang spiritual strength ay isang pangunahing kakayahan na pinagkakatiwalaan ng lahat ng alchemist para mabuhay dahil sa pagkakaroon lamang ng makapangyarihang spiritual strength magagawa ng isang alchemist na makontrol ang apoy at matagumpay na mapadalisay ang isang medicinal pill. Kaya, ang lakas ng espiritual na lakas ay direktang nakaugnay sa antas ng kasanayan ng isang alchemist. Maraming tao sa Central Plains ang nakilala ang agwat sa pagitan ng dalawang alchemist sa pamamagitan ng espiritual na lakas. Ito ang dahilan kung bakit naihayag ni Elder Chiwo ang antas ng alchemist ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang kanyang espiritual na lakas. Siyempre, isang malakas na bagyo ang bumangon sa puso ni Elder Chiwo sa sandaling ito. Hindi niya kailanman inasahan na si Xiaoyan ay isang Daozang lamang at hindi isang taong nagtataglay ng ganoon kalalim na mga tagumpay sa mga tuntunin ng kasanayan sa pagpapadalisay sa medisina. Tier 7. Isang Tier 7 alchemist. Malaki ang bigat ng katayuang ito kahit nasa rehiyon ng Central Plains. Dapat itong malaman na ang isang alchemist ng naturang tier ay maaaring wala sa tuktok sa loob ng Pill Tower, ngunit tiyak na itinuturing na isang nangungunang pag-iral. Bukod dito, ang bagay na talagang ikinagulat ni Elder Chiwo ay ang edad ni Xiaoyan. Kahit na sa kanyang karanasan, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang batang Tier 7 alchemist sa buong buhay niya. Ang gayong talento sa parehong Daochi at pagpipino ng tableta ay talagang masasabing napakapangit.
Ang matandang lalaking iyon na si Zheng Shu ay magiging malas sa pagkakataong ito. Naglakas loob siyang magyabang. Habang si Elder Chi Wo ay nagsisisi para kay Zheng Shu, ang panghihinayang sa puso ni Zheng Shu ay higit sa 10 beses na mas malaki kaysa sa naramdaman ng Elder para sa kanya. Siyempre, ang sinumang humarap sa gayong kahangahangang espiritual na lakas, na patungo sa kanila mula sa lahat ng direksyon, ay hindi magmumukhang kalmado. Ang mukha ni Zheng Shu ay ganap na pumuti sa sandaling ito. Ang kanyang mga mata ay malabo na nagpahayag ng pagkalumbay at takot. Bilang isang alchemist, mas sensitibo siya sa spiritual strength. Ang maringal na lakas na patungo sa kanya ay nagdulot sa kanya ng pakiramdam na para siyang nahaharap sa isang malawak na karagatan. Ang ganitong pakiramdam ay isang bagay na naramdaman lamang niya mula sa ilan sa mga elder sa Peel Tower. Bukod dito, ang mga elder na iyon ay nagtataglay ng isang mahusay na reputasyon sa buong rehiyon ng Central Plains ng walang pagbubukod. Gayunpaman, ang nagbigay sa kanya ng ganoong pakiramdam sa pagkakataong ito ay hindi ang mga elder mula sa Peel Tower. Sa halip, ito ay isang binata na mukhang nasa 20s. Isang Tier 7 alchemist. Paano ito posible? Isang nakakabaliw, walang awa na ekspresyon ang bumungad sa mga mata ni Zheng Shu matapos bahagyang manginig ang kanyang katawan. Talagang hindi siya naniniwala na ang nakababatang henerasyong ito, na mukhang isang maliit na tao, ay nasa ikapitong baitang, isang antas na tinitingala lang niya. Kakalabas lang ng walang awa na ekspresyon ng si Zheng Shu ay mabilis na umatras ng ilang hakbang. Sa sandaling ito, hindi na siya nag-aalala tungkol sa mga mayayabang na salita na sinabi niya kanina. Nagpakawala siya ng mahinang dagandong at isang malakas na espiritual na lakas ang bumuhos sa kanyang katawan. Mabilis itong natipon sa isang hindi nakikitang espiritual na hadlang sa harap niya. Brat, kalimutan ang tungkol sa paglalaro ng ilang mga trick sa harap ng matandang ito. Ang mga mata ni Zheng Shu ay matamang nakatitig kay Xiaoyan. Malamig siyang sumigaw pagkatapos mabuo ang espiritual na hadlang. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga mata sa harap ng pag-iyak ni Zheng Shu. Nakataas ang sulok ng kanyang bibig sa isang mapanuksong ngiti. Ang Zheng Shu na ito ay isa lamang Tier 6 na alchemist, ngunit ang taong ito ay naglakas loob na ipakita ang kanyang espiritual na lakas sa kanyang harapan. Tila ang Zheng Shu na ito ay naghahanap ng sarili niyang pagdurusa. Dahan-daang pinitik ni Xiaoyan ang kanyang daliri at marahang sinabi. Pumunta ka. Ang kanyang salita ay tumunog lamang ng ang maringal na espiritual na lakas, na lumusot sa kalangitan, ay agad na natipon. Nakabuo ito ng malasubstansyang espiritual na martilyo sa harap ng hindi mabilang na mga mata na nabigla. Pagkatapos nito, walang awa itong bumagsak at bumagsak sa makapal na espiritual na hadlang. Bang! Biglang nagbanggaan ang dalawa at isang nakakagulat na ripple ang kumalat. Agad itong bumukas sa bukas na lupa na parang alon ng tubig. Sa isang iglap, isang bahagyang panginginig ang lumitaw sa bukas na lupa. Maraming bitik ang nabuo. Crack! Isang hindi nakikitang ripple ang biglang kumalat mula sa punto ng pakikipag-ugnay sa pagitan ng mabigat na martilyo at ng espiritual na hadlang. Naging purple din ang mukha ni Zheng Shu. Lahat ay ginawa niya upang manyobrahin ang kanyang espiritual na lakas bago ibuhos ito sa espiritual na hadlang. Break! Iniabot ni Xiaoyan ang kanyang kamay. Itinuro niya si Zheng Shu mula sa malayo. Ang kanyang daliri ay dumiin sa walang laman na hangin habang siya ay nagpakawala ng mahinang tawa. Kalalabas lang ng salita sa bibig ni Xiaoyan nang biglang tumaas ang enerhiya sa espiritual na mabibigat na martilyo. Kaagad, may lumabas na kaluskos. Maraming crack lines ang mabilis na kumalat sa invisible barrier sa harap ni Zheng Shu at ang iba pang nakakagulat na mga tingin na naruroon. Boom! Habang kumakalat ang mga crack lines, sa wakas ay hindi nakayanan ng gumuguhong spiritual barrier ang nakakatakot na pag-atake ng spiritual strength. Naglabas ito ng boom na tunog, naging hindi mabilang na bilang ng mga fragment, at nagkawatak-watek. Grog! Ang espiritual na hadlang ay naghiwalay. Ang ekspresyon ni Zheng Shu, na konektado dito, ay agad na pumuti. Kaagad, isang subo ng sariwang dugo ang tumalsik. Lumipad din pabalik ang kanyang katawan na para bang nataman siya ng matinding suntok.
Mabigat siyang bumagsak sa lupa at bumuo ng peklat na halos 100 metro ang haba bago siya tuluyang huminto. Natahimik ang buong lugar. Maraming mata ang dumi habang nakatingin kay Zheng Shu, na bumagsak sa lupa. Walang nakakaalam kung patay na ba siya o buhay. Sa isang iglap, walang nagbuka ng bibig. Isang welga lang, isang tier 6 na alchemist ang natalo pagkatapos lamang ng isang palitan. Bukod dito, siya ay natalo ng lubos. Ang taong nagawang gawin ito ay isang binata lamang, 20 taong gulang lamang o higit pa. Sandaling namayani ang katahimikan bago ito tuluyang nabasag nang marinig ng kung sinong nakahinga ng malamig. Maraming mga mata ang nagdala ng nagniningas na init habang dumausdad sa binata na hindi man lang nakakahakbang. Sa sandaling ito, mahuhulaan ng lahat na ang antas ng taong ito ay malamang na mas mataas pa kaysa sa antas ni Zheng Shu. Si Zheng Shu ay isang tier 6 na alchemist. Dahil si Xiaoyan ay nasa mas mataas na antas, ang sagot sa kanyang antas ay tila halata. Tier 7 pito. Tanging isang alchemist ng tier na ito ang makakagawa ng isang tier 6 na alchemist sa isang kahabag-habag na estado sa isang labanan sa espiritual na lakas. Ang taong ito ay isang tier 7 alchemist. Ang mga lalamunan ng hindi mabilang na bilang ng mga tao ay gamulong. Naging mapurol din ang mga ekspresyon sa kanilang mga mata. Tier 7 alchemist, hindi ito ordinaryong heavyweight. Ang isang alchemist ng tier na ito ay tiyak na magiging isang nangungunang pag-giral sa loob ng Burning Flame Valley o maging ang Peel Tower. Si Cheng Yao at ang buong angkan ng Cheng ay natigilan habang nakatingin kay Zheng Shu, na nakahiga sa di kalayuan na walang nakakaalam kung buhay pa siya. Ilang saglit lang ay hirap na silang nakalunok ng laway. Isang tier 7 alchemist. Hindi sinasadyang nanlamig ang kanilang mga katawan habang nanginginig kapag naiisip nila ito. Ang isang taong may ganoong buhay ay hindi mahihirapang sirain ang kanilang Cheng clan. Ang kailangan lang niyang gawin ay buksan ang kanyang bibig at maraming napakalakas na tao ang masayang kumilos sa ngalan niya. Ang kakayahan ng isang tier 7 alchemist na mangalap ng mga katulong ay isang bagay na walang nang-ahas na pagdudahan. Itong Liu clan, kailan nila nakilala ang isang alchemist ng tier na ito? Bakit wala man lang akong narinig na balita tungkol dito? Ang ekspresyon ni Cheng Yao ay pabago-bago. Lumipad ang mga isip sa kanyang puso. Ang isang tier 7 alchemist ay isang mahalagang tao na lampas sa kung ano ang maaaring upahan ng isang angkan na tulad nila. Hindi niya maintindihan kung bakit maaaring imbitahin siya ng angkan ng Liu. Ang isang maikling distansya mula sa Cheng Yao, Liu Qing, Liu Fei, at ang iba pa ay nakatingin din kay Zheng Shu sa lupa sa di kalayuan na nakabuka ang mga bibig. Ang grupo ni Liu Qing ay nakaramdam ng isang uri ng Keitawatawa na pakiramdam ng hindi makayanan ni Zheng Shu ang isang pakikipagpalitan kay Xiaoyan. Iyon ay isang tier 6 na alchemist. Tier 7 alchemist. Ang dalawang maputing buhok, matatandang lalaki sa likod ni Liu Qing ay dahan-daang huminga ng hangin sa sandaling ito. Ang kanilang tono ay naglalaman ng kagalakan na hindi mapigilan habang nagtatanong. Itong mister ay isang tier 7 alchemist. Clan head, kaibigan mo ba talaga siya? Ang puso ni Liu Qing ay hindi sinasadyang nakaramdam ng pagmamalaki nang marinig niya ang hindi paniniwala sa tono ng kanilang mga boses. Ang dalawang matandang ito ay maaaring ang mga elder ng angkan, ngunit palagi silang tumututol sa kanya na mapili bilang pinuno ng angkan. Ngayon, maaari niyang magamit ang mukha ni Xiaoyan nang hindi sinasadya upang palamigan ang kanilang espiritu. Maaaring makaramdam ng pagmamalaki si Liu Qing sa kanyang puso, ngunit hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Sumagot siya sa mahinang boses. Kung hindi ko siya kaibigan, iniisip ba ninyong dalawang elder na may ibang mamagitan? Napangiti sa kahihiyan ang dalawang elder nang marinig nila ito. Gayunpaman, hindi sila gumanti. Kung talagang nagtataglay si Liu Qing ng isang tier 7 na alchemist na kaibigan, walang alinlangan na magdudulot ito ng malaking kagalakan sa Liu clan. Itong senior, maaari ko bang malaman kung may resulta para sa laban na ito? Ikinaway ni Xiaoyan ang kanyang manggas at ang maringal na spiritual strength, na kumalat sa kalangitan, ay agad na nawala. Tumingin siya kay Elder Chiwo habang nakangiting nagtatanong. Nang marinig ang mga salita ni Xiaoyan,
Ang mga mata ni Elder Chiwo ay nagmamadaling umatras mula kay Zheng Shu sa di kalayuan, na hindi alam ang kapalaran. Isang pambihirang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang siya ay tumango. Pambihira ang lakas ng batang kaibigan. Natural na sa iyo ang tagumpay. Hihihi. Ang mga karapatan sa pamamahala para sa wormhole ng Tianhuang City para sa susunod na 3 taon ay mapapabilang sa Liu Clan. Battle Through the Heavens. Kabanata 1045. Pagtungo Burning Flame Valley. Medyo naging pangit ang ekspresyon ni Cheng Yao nang marinig niya ang mga salita ni Elder Chiwo. Gayunpaman, dahil sa katayuan ng kabilang partido, may kuyam lamang niya nang mahigpit ang kanyang mga kamao kahit gaano pa siya kasiya siya. Marahas niyang sinulyapan si Liu Qing. Puno ng galit ang kanyang mga mata. Bagamat alam ni Cheng Yao na bumalik ang sitwasyon dahil sa hitsura ni Xiaoyan, talagang nahirapan siyang bumuo ng puot sa isang Tier 7 alchemist. Ito ay dahil malinaw niyang naiintindihan kung gaano kahusay ang kakayahan ng isang Tier 7 alchemist. Kung ikukumpara sa pangit na ekspresyon ni Cheng Yao, ang mukha ni Liu Qing ay nababalot ng tuwa. Itinaas niya ang kanyang mga kamay kay Elder Chiwo habang nakangiti at sinabing, "Maraming salamat, Elder Chiwo." Ngumiti si Elder Chiwo at ikan-away ang kanyang kamay. Dama po ang kanyang mga mata kay Xiaoyan sa tabi ni Liu Qing. Mabilis siyang humakbang pasulong, itinaas ang kanyang mga kamay, at ngumiti ng buong paggalang na sinabi, "Hihihi. Maaari ko bang tanungin ang pangalan ng batang kaibigan?" "Yan Xiao." Ngumiti si Xiaoyan at itinaas ang kanyang mga kamay kay Elder Chiwo. Ang batang kaibigang si Yan Xiao ay nagtataglay na ng ganoong tagumpay sa kanyang edad. Ito ay talagang hindi kapanipaniwala. Maaari ko bang malaman kung sinong dakilang tao ang guro ng batang kaibigan? Tumawa si Elder Chiwo. Hindi alintana kung gaano kahusay ang talento ni Xiaoyan, malabong umabot siya sa ganoong yugto kung walang gagabay sa kanya. Siya ay isang ermitanyo lamang sa bundok at hindi maituturing na isang dakilang tao. Tumawa si Xiaoyan at itinabi ang tanong na ito nang hindi ito pinahalata. Nang makitang hindi gustong magsalita ni Xiaoyan tungkol sa paksang ito, nagmamadaling itinikom ni Elder Chiwo ang kanyang bibig. Maaaring siya ay isang elder ng Burning Flame Valley, ngunit isa lamang siyang eksperto na Daozang. Napanatili pa rin niya ang isang magalang na tono sa isang Tier 7 alchemist. Hahaha. Liu Qing, ang wormhole ng Tianhuang City ay pamamahalaan ng iyong Liu Clan sa loob ng 3 taon mula ngayon. Ang kailangan mo lang gawin ay ihatid ang tribute sa Burning Flame Valley sa takdang oras bawat taon. Ang mga mata ni Elder Chiwo ay dumudulas kay Liu Qing habang nagsasalita siya ng may magiliw na ngiti. Ang wormhole ay nagbigay ng malusog na kita. Maaaring makuha ng Liu Clan ang mga karapatan sa pamamahala, ngunit kailangan nilang magbayad ng bahagi nito bilang pagpupugay sa Burning Flame Valley. Ito ang naging panuntunan sa paglipas ng mga taon. Ngumiti si Liu Qing at tumango. Natural na alam niya na ang dahilan kung bakit naging magalang si Elder Chiwo sa kanya ay dahil kay Xiaoyan. May resulta na kung sino ang mamamahala sa wormhole. Hihihi. Batang kaibigan na si Yan Xiao, maaari ko bang malaman kung may oras ka para samahan ang matandang ako sa Burning Flame Valley? Pinunasan ni Elder Chiwo ang kanyang mga kamay at ngumiti habang tinanong niya si Xiaoyan. Ang kanyang misyon ay makahanap ng isang mataas na tier alchemist. Ngayong halos napatay na ni Xiaoyan si Zheng Shu, haantong siya sa isang trahedya kung hindi siya susundan ni Xiaoyan sa Burning Flame Valley. Napaisip sandali si Xiaoyan nang marinig niya ito. Medyo interesado siya sa Burning Flame Valley. Siyempre, ang kanyang interes ay nagmula sa Skyfire 3 Mysterious Change at sa tinatawag na Nine Dragon Lightning Flame. Bagamat halos isinantabi ni Xiaoyan ang kanyang mga iniisip tungkol sa apoy, magkakaroon siya ng higit na pangunawa sa Heavenly Flames kung makikita niya ito. Maaari ko bang malaman kung bakit naghahanap ang Burning Flame Valley ng high-tier alchemist? Sa wakas ay nagtanong si Xiaoyan pagkatapos ng sandaling pag-iisip. Hihihi. Gusto ng aking Valley Chief na pinuhin ang isang high-tier medicinal pill at nangangailangan ng kooperasyon ng ilang high-tier alchemist. Batang kaibigan na si Yan Xiao, mangyaring siguraduhin na ang bagay na ito ay hindi magiging mahirap.
Ang Burning Flame Valley ay gagantimpalaan ka ng malaki kapag nagtagumpay ka. Nagmamadaling sabi ni Elder Chiwo. Pinuhin ng isang panggamot na tableta. Pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Ang lakas ng Valley Chief ng Burning Flame Valley ay malamang na hindi mas mahina kaysa kay Fang Zunzi. Ang isang medicinal pill na kailangan niya ay malamang na isang Tier 7. Hindi naging madali ang pagpino ng isang medicinal pill ng tier na ito. Ang Valley Chief ng Burning Flame Valley ay isa rin bang alchemist? Biglang may naisip si Xiaoyan at nagtatakang nagtanong. Kadalasan, ang pagpipino ng tableta ay umaasa sa sariling lakas. Paano magkakaroon ng anumang epekto ang tulong ng mga tagalabas? Si Elder Chiwo ay tumingin kay Xiaoyan nang may pagtataka nang marinig niya ito. Ang Valley Chief ng Burning Flame Valley ay hindi isang alchemist. Bagamat siya ay labis na interesado sa alchemist, hindi siya maaaring maging isa dahil sa hindi niya natutugunan ang lahat ng mga kinakailangan. Gayunpaman, siya rin ay isang tao na may natatanging kakayahan. Sa kanyang kakayahang kontrolin ang apoy, nagagawa niyang kontrolin ang isang heavenly flame upang pinuhin ang ilang mga medicinal pill. Gayunpaman ang tier ng mga tabletang ito ay hindi masyadong mataas. Kung gusto niyang pinuhin ang isang high tier na medicinal pill, kakailanganin niya ng iba pang alchemist para tulungan siya. Si Liu Qing sa gilid ay lumapit kay Xiaoyan at mahinang nagpaliwanag. Hindi sinasadyang nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ang mga salitang ito. Agad niyang kinagat ang kanyang dila. Ang isang taong hindi isang alchemist ay nakapagpino ng mga tabletang panggamot. Ang Valley Chief na ito ng Burning Flame Valley ay talagang pambihira. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Xiaoyan ang ganoong bagay sa lahat ng mga taon na ito. Gayunpaman, naunawaan din ni Xiaoyan na ito ay isang bagay na umaasa sa Heavenly Flame at ang kontrol ng isa sa apoy. Kung wala ang Katanji tanging espiritual na lakas ng isang tunay na alchemist na nakakakita sa lahat ng bagay sa loob ng medicinal pill, ang medicinal pill na pino ay kadalasang nagtataglay ng maliliit na depekto. Malamang na ang Heavenly Flame na pinagkakatiwalaan ng Valley Chief ng Burning Flame Valley ay ang Nine Dragon Lightning Flame. Sa kasalukuyan ay may tagal pa bago isagawa ang pill gathering. Marahil ay maaari kong samantalahin ang pagkakataong ito na magtungo sa Burning Flame Valley para makuha ang natitirang dalawang pagbabago ng Skyfire 3 Mysterious Change. Ungol ni Xiaoyan sa kanyang puso. Napakahalaga sa kanya ng Skyfire 3 Mysterious Change. Kung makumplito niya ang secret technique na ito, malamang natataas ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Kung makakatagpo siya ng isang dalubhasa tulad ni Fei Tian sa hinaharap, magagawa niya itong labanan ng direkta. Ang loob ng Peel Region ay napuno ng mga eksperto. Ito ay magiging mas totoo sa panahon ng Peel Gathering. Kaya naman, kailangan ni Xiaoyan na subukan ang kanyang makakaya para itaas ang kanyang lakas. Dahil nakialam na ako, natural na hindi ako actress. Nagpasya si Xiaoyan sa kanyang puso bago nagsalita kay Elder Chiwo nang nakangiti. Nakahinga ng maluwag si Elder Chiwo nang marinig niya ito. Nadagdagan din ang ngiti sa kanyang matandang mukha. Sa pamamagitan ng isang kumpas ng kanyang kamay, isang napakalaking ibon na nababalot ng apoy ay lumipad mula sa labas ng bukas na lupa. Itinaas niya ang kanyang mga kamay kay Xiaoyan habang nakangiti at sinabing, "Kung ganoon, ang matandang ito ay maghihintay sa batang kaibigan sa itaas." Bumangon ang katawan ni Elder Chiwo at agad na dumapo sa likod ng napakalaking ibon pagkatapos tumunog ang kanyang boses. "Xiaoyan, balak mo ba talagang magtungo sa Burning Flame Valley?" Nagmamadaling nagtanong si Lin Yan sa gilid nang makita niyang tumalon si Elder Chiwo sa likod ng napakalaking ibon. Alam niyang si Xiaoyan ang nagtataglay ng Skyfire 3 Mysterious Change. Kung ito ay natuklasan ng Burning Flame Valley, malamang na magreresulta ito sa ilang problema. Tumanggaw si Xiaoyan. Ang isang tao ay hindi makakakuha ng anuman kung ang isa ay hindi nakipagsapalaran. Bukod dito, ang Burning Flame Valley ang nangangailangan ng tulong niya sa pagkakataong ito. Hanggat siya ay matalino, hindi dapat mahirap para sa kanya na makuha ang kompletong bersyon ng Skyfire 3 Mysterious Change. Hihihi. Nabalitaan kong napakaraming mga alchemist ang naimbitahan sa Burning Flame Valley sa pagkakataong ito. Lahat sila ay nagtataglay ng ilang mga kasanayan.
Kung matagumpay nilang matutulungan ang Valley Chief ng Burning Flame Valley na pinuhin ang medicinal pill, sigurado ako na ang gantimpala ay napakalaki. Sa reputasyon ng Burning Flame Valley, hindi nila mapipinsala ang sinuman. Nakangiti si Liu Qing habang nagbibigay ng kanyang input. Mayroon siyang mahusay na pag-unawa sa Burning Flame Valley. Napangiti si Xiaoyan. Wala siyang pakialam kung anong uri ng gantimpala ang mayroon. Sapat na kung makukuha niya ang kompletong bersyon ng Skyfire 3 Mysterious Change. Lin Yan, dapat kang manatili sa Tianhuang City sa panahong ito. Babalik ako kapag tapos na ako. Bukod pa rito, Liu Qing, may isang bagay na kailangan kong problemayan ka. Nag-isip sandali si Xiaoyan bago nagsalita. Maaari mong sabihin sa akin kung mayroon man. Hindi man lang ako sisimangot hanggat kaya ko. Tinapik ni Liu Qing ang kanyang dibdib at nagsalita sa walang pidgel na paraan. Tulungan akong magsiyasat ng anumang impormasyong nauugnay sa isang ginang na tinatawag na Little Fairy Doctor sa Middle Region sa panahong ito. Dahan-daang sabi ni Xiaoyan. Bukod dito, tulungan mo akong mag-imbestiga sa isang angkan. May isang babae na tinatawag na Zinlan dito. Hindi alam ni Xiaoyan kung ano ang kalagayan ng Little Fairy Doctor pagkatapos ng mahabang panahon na magkahiwalay. Kaya naman, kinailangan ni Xiaoyan na makakuha ng ilang balita sa lalong madaling panahon. Matagal nang nasa gitnang rehiyon ang angkan ng Liu, malamang na mas mahusay ang kanilang kakayahang mangalap ng impormasyon kaysa sa kanya. Para kay Zinlan, sa huli ay hindi alam ni Xiaoyan kung saang angkan siya kabilang. Dahil nangako siya sa kanya, natural na hindi kusa magtago si Xiaoyan. Ang Little Fairy Doctor. Hinimas ni Liu Qing ang kanyang baba at tumanggo. Sinabi niya. Hindi ko pa narinig ang pangalang ito. Gayunpaman, magpapadala ako ng isang tao sa Peel Region upang mag-imbestiga. Tungkol sa babaeng iyon na tinatawag na Zinlan, medyo mahirap mag-imbestiga. Sa nakikita ko, hindi ito dapat ang kanyang apelyido. Maraming iba't ibang laki ang mga angkan sa gitnang rehiyon. Ang pagsisikap na hanapin ang kanyang angkan ay walang pagkakaiba sa paghahanap ng dayami. Mukhang nakapasok na ang kanyang clan sa upuan ng Peel Tower Elders. Gayunpaman, dapat ay tinanggal na ang kanilang pangalan. Sabi ni Xiaoyan. Oh, medyo nagbago ang ekspresyon ni Liu Qing nang marinig niya ito. Ang mga angkan na maaaring pumasok sa mga upuan ng elders ng Peel Tower ay hindi ordinaryong paksayon. Kahit natanggalin ang pangalan nito, ang lakas nito ay tiyak na hindi kayang ikumpara ng kanilang Liu clan. Ngayon ang saklaw ng paghahanap ay nabawasan ng husto. Sige, ipaubaya sa akin ang usaping ito. Aayusin ko ang usaping ito sa oras na bumalik ka. Saglit na nag-isip si Liu Qing bago sumagot ng nakangiti. Tumanggo si Xiaoyan. Ililigtas niya ang kanyang sarili sa problema ng random na paggala sa paligid tulad ng isang walang ulo na langaw. Nakipag-chat si Xiaoyan sa dalawa pa pagkatapos magbigay ng naaangkop na mga tagubilin. Nang ang nagniningas na pula, napakalaking ibon sa kalangitan ay nagbuga ng matinding sigaw, sa wakas ay itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay kina Liu Qing at Lin Yan. Ang kanyang mga daliri sa paa ay nakadikit sa lupa habang ang kanyang katawan ay tumalon sa langit. Nagmamadaling nagsalita si Lin Yan nang makita niyang gumalaw si Xiaoyan. Mag-ingat ka, ngumiti si Xiaoyan at tumanggo kay Lin Yan. Agad na gumalaw ang kanyang katawan at panay ang paglapag niya sa likod ng napakalaking ibon. Hahaha. Handa na ba ang batang kaibigan na si Yan Xiao? Nagmamadaling nagsalita si Elder Chiwo nang may ngiti nang makita niyang lumapit si Xiaoyan. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan. Itinaas niya ang kanyang mga kamay kay Elder Chiwo at sinabing, Elder Chiwo, mangyaring pangunahan ang daan. Ngumisi si Elder Chiwo, nagbigay ng magalang na tugon, at ikan-away ang kanyang kamay. Ang napakalaking ibon sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagpakawala ng isang matalim na sigaw. Ikinumpas nito ang napakalaking pakpak nito habang mabilis na lumipad patungo sa hilagang kalangitan sa harap ng maraming naiinggit na titig habang nagdadala ng mainit at mabangis na hangin.